Okay, good day everyone. So yung lecture na ito is about Brighton cycle, no? Okay, so ito yung dalawang schematic diagram ng Brighton cycle. Itong una ay yung tinatawag na open cycle. Okay? In which yung air sa labas ay papasok sa compressor. So magko-compress yan paglabas sa compressor. Of course, yung pressure at yung temperature ay tataas. And then meron kang combustion chamber dito in which yung fuel at yung air ay magmi-mix and then masusunog. So dahil doon, yung pressure at yung temperature ay yung temperature ay tataas. Yung temperature lang ang tataas, no, kasi yung process dito sa may combustion chamber constant pressure. And then ideally sa may compressor naman natin ay constant entropy. So papasok sa may turbine. Okay? Yung process naman dito sa may turbine ay constant entropy. And then magkakaroon ng expansion. Okay? So may extract yung energy. I-extract ng turbine yung energy. So bababa yung kanyang pressure and temperature. And then that will be the exhaust, no? Exhaust gas or yung products na sinasabi. So the difference in the turbine work tsaka doon sa may compressor work, yun yung network output or yung work net. And then yung sa may part na ito, sa may exhaust tsaka yung sa may ito, that is already the heat rejection process. So yun yung sa may open cycle. Sa may closed cycle naman natin, ang pagkakaiba lang ng open tsaka doon sa may closed cycle ay yung air dito sa may closed cycle ay hindi siya nagsi-circulate lang, no? Kung halimbawa kung walang lumalabas saka pumapasok dito sa may cycle. Kung halimbawa 1 kg lang yung una mong pinasok, yun lang yung magse-circulate dito. So ganun. Okay? And yung heat exchanger natin dito na dalawa, so dito ito yung heat addition process natin sa may process na ito sa may heat exchanger. So magkakaroon ng heat addition dito. So yung fuel hindi na siya papasok, no? So pure na air yung nagse-circulate dito sa closed cycle. Okay? So external yung heat. Okay? Yung heat addition natin manggagaling sa external source. And then ito magkakaroon ka naman dito ng heat rejection. So constant pressure din yung process dito, no? Constant pressure. Ayan. So parang isipin na lang natin na heat sink, no? Or sabihin na lang natin na parang ito yung condenser ng mga aircon, no? Parang ganon. May mga fins dito and then tubes. So yan. Then merong fan naman dito nang sa ganon yung lumabig yung air na galing kay turbine. Okay? Pero hindi sa condenser hindi sa condenser. Parang ganun lang din yung principle, no? Doon sa may refrigeration system or doon sa may aircon. Okay? So ito yung kanyang PV tsaka TS diagram. So sabi ko nga kanina, yung sa may compressor, constant entropy yung process ideally. Sa may 2 to 3, ito yung sa may combustion chamber, constant pressure yung process. 3 to 4 sa may turbine. Okay, constant entropy. And then 4 to 1 sa may heat rejection process, okay, constant pressure. Okay? So ganito naman yung itsura doon sa may TS diagram. Example, derive pala muna natin yung thermal efficiency ng Brighton cycle, no? Okay? So kung babalikan natin yung ating thermal efficiency, that is equal to 1 less QR over QA. And ang QR natin, nangyayari yan sa may, saan ba yung QR natin? Nangyayari yung heat rejection process natin dito sa may 4 to 1. Okay, balik tayo doon. Ito, sa may part na ito. So 4 to 1 ito. So constant pressure yung process. So kapag constant pressure yung process, ang heat rejection natin or yung heat transfer is, ano na ulit yun? Ang Q natin, kapag constant pressure is CP delta T, that is T4 less T1. And then yung QA naman natin ay doon sa may heat addition process. So constant pressure pa rin doon sa may combustion chamber. So CP T3 less T2 naman to.
Okay, so ipasok natin dito sa may formula na ito, yung QR tsaka yung QA. So yung thermal efficiency magiging 1 less MCP T4 less T1, and then MCP T3 less T2. Okay? So magka-cancel to, so ang maiiwan ay mga temperatures na lang. Ngayon, kapag Brayton cycle or yung gas turbine power plant, meron tayong tinatawag na RP or yung pressure ratio. Ito yung P2 over P1 or ideally, parehas ito kay P4 baliktad. P3 over P4. Okay? Now, since yung process natin doon sa may 1 to 2 ay constant entropy, kung babalikan natin yung ating thermodynamics, kapag constant entropy yung process, ang T2 over T1 in terms of P2 and P1 is P2 over P1 raised to K less 1 over K. So, ibig sabihin yan, ang T2 natin that is equal to T1 and then RP K less 1 over K. As well as yung ano natin, yung T3. Okay, balikan natin yung ating diagram. Yung 3 natin tsaka 4 isentropic process din yan. So, ganun din lang yung formula na gagamitin natin. Ayan, 3 to 4. Okay? So, T3 over T4 is equal to P3 over P4. And then, this is K less 1 over K. So, ganyan yung mga formulas kapag isentropic yung process, no? Okay, so express natin yung T3 in terms of T4. So, T3 is equal to T4. O, yung P3 over P4 natin parehas kay RP. RP raised to K less 1 over K. So, yung T2 natin, tsaka yung T3, ipasok natin dito sa equation na ito. T3 tsaka T2. So, yung magiging thermal efficiency is equal to 1 less T4 less T1. And then, yung T3 natin is T4 RP to the K less 1 over K. Then yung T2 naman natin is T1 RP K less 1 over K. Ayan. So factor out natin yung RP dito. Ayan, RP. Factor out natin magiging 1 less T4 less T1 over RP raised to K less 1 over K, and then T4 less T1. So magkakancel yung quantity na ito tsaka ito. Ayan. So magiging 1 less 1 over RP raised to K less 1 over K. So, ito yung thermal efficiency ng Brayton cycle. Okay? Kapag yung specific heats ay constant, or sabihin na lang natin na kapag yung cycle ginagamitan natin ng K, no? Ayan. So, yan yung thermal efficiency.